What is up guys and welcome back to my YouTube channel. So it's me, Raymar, nagbabalik para gumawa ng isang bagong video para sa inyo. So medyo natagalan tayong nawala kasi may mga bagay na kailangang asikasuhin, kaya nawala tayo ng ilang months. So yun. So ang topic natin ngayong araw na to ay tungkol sa isa sa benefits dito sa bansang South Korea. So alam naman natin siguro na talagang madami na ang nagsasabi na napakaganda daw sa may South Korea. Ito din yung isang reason sa mga tanong na bakit South Korea. Yan. So alam naman natin na ang South Korea ay madami talagang benefits. Yan. So andyan yung ating Daejeon, ang ating Daejeon Chaeg, ang ating NPS. Alam ko naman na madami talagang may gustong pumunta dito sa may South Korea. So this vlog is para ma-inspired kayo. Yan. So konting pasilip lang siya. Even though it's confidential at saka dapat akin na talaga to na ako lang yung nakakaalam. So what I have here is my NPS. So dito natin makikita kung magkano na ba yung ating naging contribution sa ating National Pension Service. Yan, sa ating National Pension Service yan. So itong NPS o itong Kukmin, ay para siyang SSS sa Pilipinas. Yan. So dito natin makikita yung update kung magkano na ba yung ating naging contribution sa ating Kukmin. So isa siya sa benefits, makukuha namin yung laman nito kapag uuwi na ng Pilipinas o pag natapos na yung aming kontrata. Yan. So binibigay nila sa amin ang update ng aming Kukmin. Binibigay nila ito sa amin tuwing September or October. Yan. So ibibigay nila ito sa amin kung ilang buwan na ba yung naging contribution namin at saka kung magkano yung aming monthly contribution. Actually nabuksan ko na siya kahapon. So ang pinakang contribution ko dito ay umabot na ng 18 months. So ibig sabihin 1 year and 6 months. Yan. So i-reveal natin mamaya kung magkano ang laman ng ating Kukmin. So magkakaiba ang Kukmin ng bawat empleyado. Magkakaiba po ang mga empleyado sa Kukmin nila. So magkakaiba yung nagiging contribution nila. So baka kasi mamaya i-compare nyo yung sahod ko, lalo na sa mga andito, i-compare nyo yung Kukmin ko sa Kukmin nyo. Yung Kukmin ko ay iba yung contribution ko sa inyo. So ang Kukmin, hati kayo nito ng boss mo at saka ikaw mismo. So example, 50 pesos yan. So yung contribution ko ay 50 pesos. Tapos, ang contribution din ng boss ko ay 50 pesos. So, matik 100 pesos. So, hati kami ng aming company. Yan. So, ang Kukmin, binibigay siya tuwing September and October. Pero nung unang dating ko dito, ay October siya binigay sa dating kong company. Even though hindi pa ako totally umabot ng isang taon doon. Kasi ang pinakang computation nila dito ay tuwing katapusan ng September. Pero nagtaka ako kasi wala pang October. So hindi pa siya katapusan ng September ay dumating na itong aking Kukmin. So open natin. So nabuksan ko na siya. Dito nakalagay kung magkano yung contribution natin. Tapos ito namang isa ay guide. Yan. So guide siya kung paano mo makukuha ang iyong Kukmin. So isipin nyo pagka umuwi kayo ng Pilipinas ay madami kayong benefits na makukuha. Andyan yung ating Daejeon Chaeg at saka yung ating Kukmin. Bukod pa yung iyong last salary. So, dito naman yung pinakang total contribution sa ating Kukmin. So i-reveal na natin siya kung magkano. Yan. So as you can see guys, ito yung ating pinakang Kukmin. Yan. So andito yung pinakang total kung magkano yung ating naging contribution sa ating Kukmin. Yan. So ito yung pangalan ko, Raymatsu. Yan. Dito siya in-approve nung 1/19/2023. Tapos yan, ang pinakang monthly payment amount natin ay 282,000. Yan. Tapos ang ating pinakang total ng lahat-lahat na yon for 18 months is 4.5 million won. So kayo na lang bahala ang mag-convert kung magkano siya sa peso. So ibig sabihin ay isang taon and 6 months pa lang yan dito. Yan. So yan yung pinakang total amount ng ating contribution. So, napakaganda ng South Korea kasi napakadami nga ng benefits, kagaya na sabi ko sa inyo. Huwag natin sayangin yung edad natin kasi pagdating sa pag-ibang bansa, syempre may mga age limit katulad dito sa may South Korea, hanggang 38 years old lang ang pwedeng pumunta dito. Kung pupunta din kayo ng ibang bansa, so much better kung doon na kayo sa bansa na gusto nyo at saka mas madami pa kayong benefits. Saka naman din nasasayang yung sakripisyo kasi napakahirap kapag napakalayo mo sa iyong pamilya tapos nagtatrabaho ka pa ng mahirap tapos para namang wala nangyayari sa buhay mo. Hindi ko naman sinasabi na pangit sa ibang bansa. So, decision nyo yan kung para sa inyo kung saan bansa nyo gusto magtrabaho. Yan. So, for me kasi, bata pa lang ako nung pumunta ako dito. I am 21 years old nung unang tungtong ko dito sa may South Korea. So, I'm not wasting my time sa ibang bansa kasi
syempre, tumatanda tayo. Ang tinatarget ko talaga ay yung early retirement by the age of 30 or 40 ay may stable na akong buhay sa Pilipinas. Yeah. Yun yung pinakang tinatarget ko. So, kaya nagsusumikap ako na magtrabaho dito sa ibang bansa. I choose South Korea kasi madami siyang benefits at saka malaki talaga yung sahod niya. So hanggang dito na lang yung video natin. Sana ay madami kayong natutunan. So mag-upload pa tayo ng ibang video. Kasi ngayon ay bakasyon dito sa may South Korea. So ang ginagawa ko ay naggagawa ako ng madaming video para may upload sa inyo. So marami po salamat sa inyong lahat and see you again on my next video.